Sasabihin ko na sa inyo ngayon kung ano yung mga nilagay natin dito sa sasakyan natin. At eto na nga yung bagong itsura ng ating sasakyan na si Isla. Walang kahirap-hirap, magkakaroon na tayo ng tulugan mamaya. Balik na ulit tayo sa ating biyahe. Magandang araw nga pala sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At ngayong araw nga pala ay may panibagong biyahe ulit tayo na gagawin. Ngayon ay pupunta tayo sa Gawing Zambales. At doon naman tayo ngayon maghahanap ng mga spot na pwede nating bisitahin. Saka kaya nga pala naisipan ko ngayon na gumawi naman tayo ng Zambales. Dahil nga nung mga nakarang episode natin ay puro Gawing Aurora naman yung napupuntahan natin. Kaya ngayon ay gusto ko namang mag-explore sa ibang lugar. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo nung mga nakaraan, ganun ang gagawin natin pagka mapupunta tayo sa isang lugar. Doon tayo pipirmes at doon tayo maghahanap-hanap ng mga panibagong spot na mapupuntahan natin. At kung hindi nyo pa nga pala napapanood yung mga episode na ginawa natin sa Aurora, ay ilalagay ko na lang sa description natin para kahit pa paano naman ay masubaybayan nyo yung paglilibot na ginagawa natin kung saan-saan. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories, try to recall before they all shatter. At nandito na nga pala tayo sa may Gawing Olongapo. At halos nasa 46 minutes na nga lang pala ay makakarating na tayo dun sa unang spot na pupuntahan natin. Where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up and easy. Ang sarap sa pakiramdam dahil nandito na ulit tayo sa kalikasan. Ayun, sobrang gaganda ng mga kabundukan dito ngayon sa paligid natin. At ayun, magandang hapon nga pala sa inyo. At nandito na nga pala tayo ngayon sa Angeles Campsite dito sa Zambales. At dito ko nasisimulan yung ating unang episode na gagawin dito sa paglilibot natin sa Gawing Zambales. Maglakad-lakad muna tayo dito at nang kahit papano ay malibot na rin kayo dito sa ating napuntahan. And medyo nararamdaman ko na yung pagod sa biyahe natin, pero all goods lang naman dahil mamaya naman panigurado ay makakapagpahinga tayo ng maayos dito. Ngayon ay medyo ramdam mo lang talaga yung init dito sa spot natin, pero mamayang gabi panigurado ay sobrang lamig dito dahil nga maraming kabundukan dito sa paligid natin. Tapos ayan yung napakagandang ilog dito na pagka kayo ay bumisita dito sa Angeles Campsite, ay dito kayo pwedeng magtampisaw. Ayan, sobrang solid dito. Tapos pwede kayong tumambay dyan pagka naiinitan kayo dun sa part na yon. Pwedeng dito muna kayo tumambay. Woo! Ay ginhawa yung lamig ng tubig dito ngayon. Ayan, sobrang linaw. Ang daming tao dito sa may part na dulo nga pala na yon, ay dun dumagsa yung mga tao dito sa Angeles Campsite. Kaya tayo ay dito na lang tayo pumwesto. Ayun yung sasakyan natin. Tapos may mga ilang campers na nandito ngayon. Tapos mga nagre-relax lang rin sila kagaya natin. Ngayon nga pala ay meron akong papakita sa inyo na ginawa natin dito sa ating sasakyan na si Isla. Dahil nga nung nakaraan nung tayo ay nagbiyahe sa Aurora, ay nalaman natin kung ano ba yung mga dapat na idagdag natin dito sa ating sasakyan. At ayun na nga, sasabihin ko na sa inyo ngayon kung ano yung mga nilagay natin dito sa sasakyan natin. At eto na nga yung bagong itsura ng ating sasakyan na si Isla.
At ayan, ang ating sasakyan na si Isla ngayon. Camper car na ulit ang ating dala-dala na sasakyan sa ating pagta-travel. Pinalagyan na nga pala natin ng side awning si Isla dahil nga nung nakaraan, nung tayo ay nasa Aurora, ay hindi tayo makatambay dito sa ating labas ng sasakyan. Tapos medyo mahirap din pagka humahamog o umuulan, lalo na pagka mainit. Hindi tayo makapwesto sa part na to, kaya ngayon ayan, pinalagyan na rin natin siya ng ARB na side awning. Tapos ito yung isa sa pinakagusto ko na kinabit natin dito sa ating sakyan. Dahil ngayon ay meron ulit tayong RTT na pinalagay sa kanya. At ayan, sobrang nipis ng RTT na to. Bale, alukab yung tatak ng RTT natin ngayon. Tapos gusto ko nga lang rin pa magpasalamat sa LS Auto Works dahil sila ang nagkabit nitong mga nakalagay dito sa sasakyan natin ngayon. At maraming salamat din kay Boss Sunny. Ayun, salamat sa pag-aalaga dito sa ating sasakyan na gagamitin ko sa bawat biyahe na ginagawa natin. Free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free. Namiss ko tuloy mag-setup ng ganito. Medyo malaki-laki nga lang pala itong side awning na to kumpara dun sa nakalagay sa atin dati, dahil itong size na to ay parang 2.5 by 2, tapos yung naka-storm natin dati parang 1.5 by 2 lang. Kaya ngayon ay mas magiging komportable tayo dito dahil mas malaki yung magiging sakop nito. Parang iba ata ang style ng pagsisetup dito sa bago natin Halos parehas lang rin naman pala ng pagsisetup kagaya nung nakaraan nating side awning. Nakakatuwa dahil talagang mas malaki na yung ating magiging silo ngayon. At ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano nating isa-setup ang ating bagong RTT. Ayun, papakita ko sa inyo kung gaano kadali na i-setup to. Talagang sobrang layo kumpara dun sa dati nating ginagamit. Ayun, ang kailangan lang natin gawin ay tanggalin yung clip na yan. Tapos, sunod to. At, ayan na. Automatic na siyang tataas, di ba? Walang kahirap-hirap. Magkakaroon na tayo ng tulugan mamaya. Di ba? Sobrang laki ng pagbabago. Ngayon ay mas maalwas na tayo pagka nasa biyahe. Kaya kahit saan man tayo magpunta, panigurado, ay ilalatag natin yung higaan natin na yan. Ang maganda ngayon, meron na tayong higaan na tent sa labas, dito sa taas ng sasakyan natin. Tapos pagka gusto rin nating matulog sa loob ng sasakyan natin, ay pwede rin nating gawin na ihiga yung mga upuan, kagaya nung nakaraan na ginawa natin dun sa episode natin sa Aurora. Lagyan na natin ng sapin ang ating hihigaan mamaya. At samahan nyo muna ako, syempre, dahil nga ito yung unang beses na tutulugan natin itong ating bagong RTT. Kaya ayun, balik setup muna ulit tayo ng ating sapin dito. Ayun, medyo naninibago ko. Dahan-dahan lang, baka tayo ay malaglag. Ayun, all goods. Whew. Ay, nako, ang sarap mahiga. Na-excite tuloy ako na maggabi na para mabinyagan natin itong ating bagong kama. Ayan, nauntog pa ako. Medyo ano lang siya, hindi siya masyadong mataas kagaya nung nakaraan na nakalagay sa atin dun kay Storm. Ito ay saktong-sakto pagka kayo ay mahihiga lang naman. Ito ay pwedeng-pwede na. Saka nga ang nagustuhan ko dito ay sobrang dali na i-setup. Walang kahirap-hirap. Kaya nagustuhan ko rin talaga. Saka nga syempre galing tayo sa opera nung nakaraan. Kaya nung nakita ko yung alukab na to ay talagang nagustuhan ko dahil easy siya na i-setup pag kayo ay magka-camping. Ayun, lalagay ko na yung ating paboritong sapin, itong Tweety Bird. Siguro sa susunod ay hahanap na lang tayo ng sasakto na pansapin dito sa loob ng ating RTT para hindi tayo palaging naglalatag ng ganito. Kasi ayun, kung mapapansin nyo, medyo
hirap akong kumilos dito pagka kayo ay uupo-upo. Kasi yung part lang na to yung medyo malaki. Itong RTT na to ay parang binuo lang talaga para tulugan. Hindi siya kagaya nung nakaraan natin na pwede kayong magharot-harot sa loob. Ito ay talagang nakadesenyo lang para ano nyo lang, pagpahingahan lang ba. Ayan, tingin ko ay pwede na to. Ang mahalaga lang ay may sapin tayo dito sa loob. Tapos syempre, itong ating kumot. Ayan, all goods. Sobrang ganda ng magiging pwesto natin ngayon. Tanaw na tanaw natin dito yung magandang kalikasan sa paligid natin. Tapos medyo humahangin na rin. Kaya ayan, parang gusto ko na magpahinga. Tapos syempre, ito nga yung unang beses na masusubukan nating matulog dito sa ating munting kwarto sa taas ni Isla. Ayan, nakakatuwa lang ano. Dati alam nyo ba yung RTT na to ay pinapangarap ko lang. Pero ngayon ay eto na. Nasa atin na siya. At magagamit na natin sa mga biyaheng gagawin natin. Kaya talagang gustong-gusto ko nga pala itong RTT na to. Kung nakita nyo naman kanina, di ba? 2 click mo lang ay malalatag na siya nang walang kahirap-hirap. Hindi kagaya nung nakaraan natin, talagang sobrang pagod yung nararanasan ko pagka tayo ay nagse-setup. Ito ay basic na basic dito. Tapos ayan no. Ay yung makikita nyo sa paligid, di ba? Habang nakatambay dito sa ating kwarto sa taas ng ating sasakyan. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. How we should feel to save, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. Gawa na tayo ng ating kakainin. Ang una natin gagawin ngayon ay magsasaing muna tayo. Tapos mamaya ay bahala na kung ano yung maluluto natin. May dala naman ako dyan na ano tawag nito? Tapa. Tapos siguro ay gigisan na lang natin. Tapos lagyan natin ng repolyo at ng sibuyas. Tapos yun na lang yung gagawin nating hapunan. Tapos magra-rice tayo para naman makita nyo na nagluluto ang Yoma menu. Para hindi nyo na sinasabi na tamad ako magluto. Minsan lang kasi talaga pag nasa biyahe tayo ay sobrang pagod na ba yung nararamdaman ko. Tapos kagaya nga na sabi ko sa inyo, hindi naman ako ganun kagaling magluto. Kaya ang gagawin natin ngayon ay pagsasama-samahin ko na lang lahat ng mga dala ko at yun yung kakainin natin. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Saka kahit ano naman ay kinakain ko talaga. Dito sa part na to ng Angeles Campsite, ang magandang pumwesto, dahil kung mapapansin nyo ay sobrang tahimik dito sa part na to. Doon kasi sa may bungad kanina, kaya hindi tayo pumwesto, ay talagang sobrang daming tao na andon. Tapos meron silang dalang mga pampaingay, kaya alam nyo naman ako ay lumalayo talaga sa mga ganong may mga patugtog. Kaya napili ko na dito tayo pumwesto at hindi naman tayo nagkamali sa ating ginawang pagpili na to dahil dito ay sobrang tahimik ngayon. Ang narinig ko lang ngayon dito ay itong tunog ng ilog sa gilid natin. Kaya nakaka-relax ng gusto. Galing ko din no. Ngayon ko nakikita na marami pa tayong kulang-kulang na gamit na pangluto. Tapos ngayon nakita ko wala tayong sangkalan. Meron tayong mga kailangang hiwain ngayon dahil nga meron tayong, anong tawag dito? Repolyo. Tapos sibuyas. Bahala na kung paano natin ito hihiwain. Didiskartehan na lang natin. Ang mahalaga lang naman matapes ko to ng maliliit dahil nga isasama ko doon sa tapa na baon natin. Daldal ko na naman no. Ang hirap kasi pagka wala kang kasama tapos, 'di ba? Mag-isa ka lang sa ganitong lugar.
Ay, nako. Kaya ngayon, ang dinadaldal ko ay kayo dyan habang nanonood sa akin. Kaya, pagpasensyaan nyo na yung bunganga kung ako yung madaldal minsan. Paano ba gagawin ko dito? Ay, natiin muna natin sa gitna. Yan. Huwag lang ako mahihiwa at baka mamaya magkaroon ng sauce yung lulutuin natin. Ano? Ngayon ay papakita ko na ang cooking skills ko sa inyo. Sa mga nagsasabi sa akin yan na hindi ako nagluluto. Wala lang talaga ako sa mood. Ayoko lang ipakita sa inyo yung skills ko. Baka kasi mamaya, di ba? Magluto ako, pero ako yung sumarap. Kung kailan tayo magluluto, saka pa kulang-kulang yung gamit natin. Pero ay, nahihiwa ko naman ng ayos, di ba? Nandito na tayo sa sibuyas ngayon, guys. Tapos papakita ko sa inyo kung paano gagawin natin mamaya. Malay nyo, masarap yung kalabasan o de gayahin nyo pagka nag-camping kayo, di ba? Ganun lang yun. Kung hindi nyo magustuhan yung iluluto ko dito sa vlog ko, but don't, di ba? Walang sapilitan, di ba? Kung mag-enjoy kayo na pinapanood ako sa ganito ko, samahan nyo naman ako, di ba? Unti-unti, mag-improve yung pagluluto ko. Sinasabi ko lang sa mga nambabasyakan dyan. Ay, nako. Huyo kayo sa akin. Sinasabi ko lang sa inyo. Sobrang awesome nitong natin. Bagong side awning natin. Kasi may built-in na siyang ilaw dito. Pakita ko sa inyo, guys. Ayun meron siyang mahaba ng ilaw dyan, kaya tuwan-tuwa ako. Ayan, kitang-kita nyo naman dito sa video ngayon na kulay orange ako. Nakakatuwa lang kasi dati yung gamit natin, walang ganyan. Kaya naninibago ba ako? Ang laking tulong din pag may ilaw na ganyan yung side awning nyo. Kahit pa paano mas nakikita nyo magiging magandang lalaki ko, Ayun, 2 sibuyas ang ilalagay natin para mas malasa. Saka iba kasi yung naitutulong ng aroma ng sibuyas tuwing nagluluto tayo. Alam nyo ba yun, guys? Alam nyo ba yun? Alam nyo? Lagay na natin. Yeah! Wala nang wala nang kartihan-kartihan sa luto, guys, ha? Lalagay na lang natin to ng sama-sama. Saka papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka naluto na. Para naman matakam kayo yan habang pinapanood nyo ako, di ba? Hambog! Lagay na natin yung sibuyas. Naks! Kala mo tunay talaga, Gumaganya ka pa ngayon, mame. Tara! Ito na yung ating kakainin ngayong gabi. Ang ating tatawagin na tapahula. Di ba? Ayun, kuha na tayo ng ating kanin para matikman na natin ang ating niluto. Ay, naglalaway na rin ako, Ganito pala kasarap ang magluto, Simple lang. Ay, kuya! Ito pala, kamamay natin. Ay, ano yan, kuya? Liempo, poki-poki, tapos ensalada. Kuya, mahilig ako sa poki-poki. Ayan, thank you, kuya. Ayan, shoutout kay kuya na subscriber din natin. Tika sa kaulit ka, kuya. Ayan, Bye! ayan, kapitbahay. Maraming salamat, kuya. Ayun, enjoy, kuya. Enjoy. Ayun, thank you dito. Hindi na mamaya yung plato. Oh, sige po. Thank you, thank you. Ayan, may dagdag ulam pa tayo, di ba? Meron tayong liempo, tapos poki-poki. Tapos hindi ko alam kung ano yung tawag dito sa sausawan na yan. Ayan, syempre ang una nating titikman ay yung ating niluto. Ayan, try na natin. Parang mas natatakam ako dun sa liempo. Ayan, sabayan nyo naman akong kumain habang pinapanood nyo ako, ha? Ang sarap. Grabe. Ayun, tikman na rin natin yung binigay ng ating kapitbahay dito. Nakamamay natin. Ito yung poki-poki. Sarap din. Tapos may sisig pa tayo, di ba? Umuulan ng biyaya ngayong gabi. Naglalaway ako sa sarap.
Sarap ng ating magiging hapunan ngayon. Ayun, enjoy ko na nga muna yung pagkain nitong niluto natin, saka yung binigay sa atin ng isa sa kamame natin. Ayun, sabay yun na nga kumain ha. Akyat na tayo. At lumalamig na ng husto dito sa ating spot. Kaya, ayun, pasok na tayo dito sa ating munting kwarto. At nakapaglinis na rin naman tayo ng ating katawan. Kaya ngayon ay oras na para testingin natin ang ating bagong higaan dito sa taas ni Isla. Ayun, siguro ay hindi ko na masyadong pahahabain ng pagdadaldal natin dito sa loob para ayun nga, makapagpahinga na rin tayo dahil ilang araw pa tayong mananatili dito sa Gawing Zambales at dito nga tayo mag-iikot-ikot kung saan-saan. At yung sa ibang subscriber nga pala natin sa mga makakapanood nito, kung may alam kayong spot dito sa Gawing Zambales, baka sa susunod ay pwede nyo naman ako samahan or i-comment nyo na lang siguro sa YouTube natin or i-PM nyo sa ating page yung mga spot na alam nyo dito para sa susunod ay bibisitahin natin yun. About us, we're just illusions. They could not find a way to our closed hearts. Ooh. So they're forced to crawl back into the dark. Grabe, sobra yung lamig dito ngayon. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Galing lang ano, unti-unti ay nakakabisado na natin yung kalikasan at alam na rin natin kung saan ba yung lumalamig yung gabi at nagiging iba yung ano niya, yung klima no? Sa mga ganitong kabundukan kasi, saka pag malapit sa ilog, napapansin ko pag gumagabi na at nagmadaling araw, grabe talaga yung lamig. Kaya ayun, napahimbing ng gusto yung tulog natin at 6:34 na nga pala ng umaga. Buti na lang ay nakikisama sa atin yung panahon ngayon dahil ayun, medyo makulimlim pa rin dito sa pwesto natin. Tapos may mangilan-gilan tayong campers na kasama dito. Mga tiga malolos lang din yan at mga kamamin din natin. Kagabi ay binigyan tayo niya ng ng liempo. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo mga bro. Ayun, mga natutulog pa sila eh. Mahirap naman kung istorbohin natin. Tayo ay mag-enjoy muna dito sa ating munting kwarto dito sa taas ni Isla. Ay nakakatuwa dito dahil open na open itong RTT natin sa side na to. Ayun, parang may tatlo siyang bintana na pwede nyo ring gawing pintuan. Ngayon kasi ay dito sa gilid natin nilagay yung ating hagdan. Tapos medyo paling pa nga yung pagkakalagay. Ayun, hindi ko na ituro ng maayos dun sa nagkabit nitong RTT natin. Pero tayo naman ay kaya na nating i-adjust yan pag uwi natin sa Bulacan. Ayun, ganyan na lang siguro yung gagawin natin para sa susunod na alis natin ay all goods na itong setup natin. Ayun, tambay-tambay muna tayo dito habang ine-enjoy ko itong napakagandang paligid. Painit na tayo ng ating tubig para makapagtimpla na tayo ng ating paboritong matcha tea. All goods. Unti-unti ay nagugustuhan ko na talaga itong ating munting kalan. At kahit nga pala maliit itong kalan natin,
ay marami tong kayang lutuin. Alam, saka nagustuhan ko dito, yung apoy niya kasi ay solid talaga. Hindi kagaya nung gamit natin nakaraan na kalan. Humangin lang ng konti ay parang nawawala ng epekto. Eto kahit na maliit siya, ay ayun, kahit na ganitong open, okay pa rin, nakakapagpainit tayo ng tubig at nakakapagluto tayo. Pero syempre, pagka sobrang lakas ng hangin, ay ginagamitan ko pa rin ng ganito. Hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Windbreaker ba yun? Ay, nabili lang natin to sa online. Tapos ayun, effective naman. Ito yung unang gamit natin na nabili nung tayo nagsisimula pa lang mag-camping. Noong mga panahon na nag-start ako mag-camping, hindi pa talaga kompleto yung gamit ko. Kumbaga ba kung ano lang yung nasa bahay namin, yun lang yung mga dinadala ko ng mga panahon na nagsisimula ako. Saka pansin ko wala rin naman talaga sa gamit yan. Mamurahin o mamahalin yung gamit mo, makakapagluto ko pa rin o makakapag-camping ka pa rin naman. Basta masaya sa ginagawa mo. Huwag mo isipin yung presyo ng gamit mo. Saka tulad ko nga, di ba, nagsimula din ako sa wala. Ngayon naman ay unti-unti, medyo nakakumpleto na rin tayo. Basta gawin nyo na lang kung sa kayo magiging masaya, di ba? Hehehe. Ang paborito kong matcha. Sarap to lalo pagka umaga. Kasi maya-maya mararamdaman mo na maglilinis yung tiyan mo. Kaya gusto ko talaga ito na iniinom pagka umaga para kahit papaano yung mga kinain natin nung kahapon ay mailabas natin ngayong umaga. Di ba? Sarap din dito. Daming mga ibon sa paligid na naririnig ko ngayon dito. Tapos kakaiba yung mga tunog. Alam niyo ba minsan, pagka nasa campsite ako, lalo pagkagabi, merong mga kakaibang tunog ng ibon na medyo nakakatakot. Pero nilalakas ako na yung loob ko pagka ganun. Saka alam mo naman na mga ibon lang dun sa paligid kasi. Minsan yung mga tunog nila ay kakaiba lang talaga. Kaya parang mapapaisip ka kung ano-ano yung mga imahinasyon na papasok sa isip mo. Pero all goods lang naman. Unti-unti ay nalalaman ko naman na mga simpleng ibon lang sila sa paligid na mga panggabi at mga humuhuni-huni. Pero ngayon yung huni ng ibon dito ay iba. Masarap sa pakiramdam kasi alam mo mga small lang sila eh. Yung mga narinig ko kasi minsan sobrang big. Pero dito ngayon mga tweet lang. Sarap, parang musika sa tenga natin. Tapos eto, 'di ba? May ilog tayo diyan sa gilid natin kaya relax. Kung hindi lang iinit mamaya ay pwede tayong mag-stay dito ng matagal-tagal pa eh. Kaso wala man lang kasing puno dito sa spot natin kaya ayun, naisip ko pala mamaya na lumipat tayo ng spot natin para makapaghanap pa tayo ng ibang bibisitahin na lugar dito sa Zambales. At wala pa akong makitang magiging spot natin pero bahala na. Siguraduhin ko na lang na mag-enjoy kayo sa pupuntahan natin mamaya.